Richard Gordon has urged his colleagues not to allow retired police Arturo Las Cañas to appear on another hearing. Joyce Balancho will tell us why. Justice Committee Chair Senator Richard Gordon opposed the decision of the majority of senators to allow retired police SPO3 Arturo Las Cañas to appear again in a hearing where he can say under oath his new admissions on the existence of the Davao Death Squad and President Rodrigo Duterte's orders to kill criminals. Gordon said it would be an insult to the Senate if they will allow Las Cañas to retract his statements in the previous hearings. Gordon says it does not matter to him if another committee is tapped to continue the investigation on the DDS and on the alleged cases of extrajudicial killings. Ang sampal ay hindi kay Dick Gordon. Ang sampal ay sa Senado. Nagsinungaling ka. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. I believe that. There's no second chance. Walang baril na nakatutok sa ulo ni Las Cañas nung siya umarap dito. Senator Gordon reiterated that under his committee report on EJ case, Davao Death Squad does not exist and there were no evidence to prove that cases of EJ case under the Duterte administration are state-sponsored. He accused Las Cañas of being paid to change his statements and make a public admission. June Pala was assassinated 14 years ago. 14 years later, ang tagal naman ng konsyensya mo. Tapos sasabihin niya, naiiyak ako, pinatay ko yung dalawang kapatid ko. Aba, si Cain isa lang ang pinatay. Ito, dalawa. Papaniwalaan natin yan? Papaniwalaan niya yung binayaran? Para natin mawalaman hindi siya binayaran. Ang tawag ko dyan, jukebox. Kung ano ihulog, yun na sasabihin. The senator added that if the retired police wanted to be heard, he should file a criminal complaint before the Office of the Ombudsman that can recommend to the Congress an impeachment proceeding against the president. On the other hand, Senator Grace Poe and Senator Francis Pangilinan asserted that it is the opportunity of the Senate to test Las Cañas' credibility. We should not stop at condemning this individual because he lied. I think we should proceed and find out the truth. And that is precisely the role of the Senate as a check and balance for other branches of this government. Poe suggested for Senate President Coco Pimentel to call for the creation of a special committee that will head the investigation, but Pimentel saw no reason to do so. In the end, the Committee on Public Order and Dangerous Drugs, headed by Senator Panfilo Lacson, will handle the investigation, while Senator Gordon's speech is referred to the Committee on Rules. Walang pressure, walang persuasion, wala whatsoever. Well, I can't speak for myself na walang ano kasi kung meron, dapat may nagpasabi na baka pwedeng hinahinay. Wala. I can schedule the hearing anytime assuming na ma-firm up yung referral sa committee ng public order. In a caucus last night, 10 senators composed of the members of the Liberal Party and the minority bloc voted in favor of Senator Antonio Trillanes' resolution to hear out Las Cañas' new admissions. This is an issue of national importance. Napaka-laki ng implication ito, napakalalim na yung presidente natin ay may posibilidad na hindi lang plunderer base doon sa mga accounts, kung hindi mass murderer pa. While Senators Aquilino Pimentel, Richard Gordon, Cynthia Villar, Mig Zubiri, Manny Pacquiao, Gringo Honasan, and Sherwin Gatchalian voted against. 5 senators, namely Panfilo Lacson, Tito Soto, Loren Legarda, and Nancy Binay abstained. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Sanggang dikit kung ituring daw po ni Pangulong Rodrigo Duterte noon ang dating pulis na si Arthur Las Cañas. Kaya hindi na nakapagtataka ang pagkontra nito sa mga isiniwalat noon ng umano'y Davao Death Squad member na si Edgar Matubato laban sa Pangulo. Balikan natin ang ilan sa mga naging pahayag noon ni Las Cañas at ang nakakagulat na pagbaliktad niya sa report na ito. Makapangyarihan, ganyan inilarawan ng umano'y dating miyembro ng Davao Death Squad o DDS na si Edgar Matubato ang pulis na si SPO3 Arthur Las Cañas nang humarap sa Senado noong Setyembre ng nakaraang taon.
Kabilang daw ito sa grupo na inatasan noon ni Pangulong Rodrigo Duterte para iligpit ang mga notorious na kriminal sa Davao City. Gayon din ang mga kalaban ng dating mayor. Halos kapatid nga raw ang turing ng Pangulo kay Las Cañas. Pero sa pagharap sa Senado noong Oktubre, itinanggi ito na ngayoy retirado ng pulis. Sabi ni Mr. Matubato, ang trato sa inyo ni Mayor Rodi Duterte ay his very own brother. Like his very own brother, para daw kayong kapatid ni Mayor Duterte. Totoo? Your Honor, excuse me for my word. Hindi po totoo yan. Sinunggaling po si Edgar, Your Honor. Wala rin daw alam si Las Cañas tungkol sa Lambada Boys na pinagmulan ng DDS. How about Lambada Boys? Have you ever heard? Never, Your Honor. Hindi naman tinanggi noon ni Las Cañas na magkakilala sila ni Matubato. Niregaluhan pa nga raw niya ito noon ng relo, bagay na naging paksari ng panggigisa sa kanya ni Senador Antonio Trillanes. Kung papadala natin dito yung relo, pati yung resibo, na nandoon yung serial number, pag nagkapareho yun, paano na? Masasagot na ngayon yung mga katanungan nila kung sino papaniwalaan. Ikaw o si Mr. Matubato? Simpleng ano lang, simpleng test yan. Your Honor, kung relo lang ang basihan sa credibility, Hindi. para may problema yata. Pero ang senador na nanggisa noon kay Las Cañas ang siyang kasama na niya kahapon nang muling humarap sa Senado para bawiin ang ilan sa mga naging pahayag niya. Kinumpirma ni Las Cañas na totoo ang sinabi ni Matubato na binomba nila noon ang isang moske sa utos ni Mayor Duterte bilang ganti umano sa pagpapasabog sa isang simbahan. Umorder naman si Mayor Duterte nga masakirin yung mga moske ng mga Muslim. Inaabangan namin yung mga Muslim doon. Pinagdudukot namin, pinagpapatay namin, linilibing namin sa mga akwari. Nasayin po kami na bombahin ang Kamamara Muslim Mosque along the Diversion Road ng Davao City. Binomba po namin ang Kamamara Mosque gamit ang granada. Sinigundahan din ni Las Cañas ang pahayag ni Matubato na pinapatay ni Duterte ang radio broadcaster na si Jun Pala. Nakita ko si Mayor Rodi na naglalakad, walang security. Nilapitan ko siya at ang bulong niya sa akin, sa Bisaya, unsa may nahitabo pag-ambos ninyo kay Jun Pala. Ang sabi ko sa kanya, I'm sorry sir. Ang sagot naman niya sa akin, take time. Ayaw pagdali. Isang tauhan pa nga raw ni Pala noon ang kinuha nila para magtimbre sa mga galaw nito sa kanila isinagawa ang pag-ambush noong September 6, 2003. Umabot daw sa 4 na milyon ang ibinayad sa kanila ni Duterte para itumba si Pala. Ayon sa mga abogado ni Las Cañas, marami pang isisiwalat ang dating pulis kapag nabuksan muli ang pagdinig kaugnay sa isyu ng extrajudicial killings. Pero matuloy man o hindi ang pagdinig, handa na raw si Las Cañas sa kung anumang pwedeng mangyari sa kanya. May mensahe rin siya sa mga dating kabaro. Papatay man ako o papatayin ako, kontento na ako na nagawa ko ang promise ko sa Diyos. Magsagawa ng isang public confession. Sana po darating ang panahon na magkaroon tayo ng isang pambansang kapulisan na totoo po na may dangal, maka-Diyos, makabayan at nakatao. Umaaksyon, Jem Avancenia, News 5.